Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,130 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Okay, pag-usapan po natin today, yung dyan sa Maynila. Talagang unti-unti na po nagkakatotoo ang ating mga sinasabi mula noon hanggang ngayon na talaga namang si Yorme Isko Moreno ay babalik na at mananalo na bilang mayor ulit ng Maynila, no? Iyan po ang lagi nating sinasabi dito sa ating programa, kaya nga naman talaga nagkakatotoo na dahil nga po dun sa recent survey ng Okta Research ay talagang tambak na ang mga kalaban, ay hinihintay na lang po natin na sumuko ang mga kalaban. Okay? Ayan. I-share ko lang po ito itong mga litrato na inaano po natin, no? Kasi talagang obvious naman po na panalo na si Yorme Isko Moreno at yan ang inaasahan nating numero at mas lalaki pa yan. Baka nga single digit na lang yung dalawang babanggitin natin na mahigpit na kalaban niya. Ngunit hindi po mahigpit. Huwag po tayong magpalinlang sa mga nagsasabi na ito ay heated, ito ay mahigpit na laban dyan sa Maynila. Hindi po. Dahil nga po for the past almost 3 years ay nakita natin ang kababuyan, nakita natin ang kadugyutan ng lungsod ng Maynila na hindi mo talaga may pagmamalaki. Kunwari may kasama ka isang turista, may kasama kang isang kaibigan na bibisita dyan sa Maynila, ay hindi mo talaga may pagmamalaki ang lungsod ng Maynila. Yung mga panahon na 2022 hanggang sa kasalukuyan. At kahit nga po gumawa na ng mga hakbang ang ating mayora, Hani Lacuna, ay walang-wala pa rin. So, kung titignan niyo po dito sa survey na ito, talagang tingnan niyo, yung refuse 1%, yung don't know 1%. Itong si Michael sa Ilocano daw ito Hindi ko alam kung Ilocano talaga ito. Si Mara Tamundong, ito ay nakikita natin for the past few years yung kanyang pangalan, ngunit tatakbo pa lang mayor ito, under kilos ng bagong lipunan, talagang wala naman, no? Talo talaga, matatalo talaga, no? Raymond Bagatsing naman, Partido Federal ng Pilipinas, supposedly ito ay endorso ni Bongbong Marcos, ngunit sa kasamaang palad, hindi yata mag-i-endorso ng kanyang kapanalig diyan sa Maynila, kundi datapwat ay baka maging neutral yan. Si Hani Lacuna, tingnan nyo, 9% po si Hani Lacuna. Considering current po yan, considering incumbent, considering lakas NUCD yan, nanumpa pa yan, 10 ng kanyang mga konsehales at ang kanyang vice mayor, ito ay official na kandidato ng Romualdez, Martin Romualdez na Speaker of the House, lakas NUCD, ngunit tignan mo naman ang numero, nakakahiya. Baka ito ay itakwil ng lakas NUCD at ang sikretong suportahan ni Romualdez ay si Isko Moreno. Yan. Si Versosa naman po, congressman yan ng Tutok Twin. Kasama niya si Willie Revillame at saka si yung kanyang esposa, ang kanyang girlfriend. Ngayon, tingnan mo, 15%. Tumaas naman. Hindi, last time around, 17% yan Ngayon, 15%. Bumaba. So, hindi natin talagang ini-expect po natin na matatalo po yung si Sam Versosa. Ito ay congressman. At saka tingnan mo, si Isko Moreno, 74%. So, almost 1 million ang kanyang makukuha na boto o more or less 1 million na ang makukuhang boto ni Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila. Malaking factor yan dahil nga po naman nakita na nga natin ang kanyang mga dedikasyon, ang kanyang programa noong mayor pa lang siya ng Maynila from 2019 to 2022. Hindi po yun hindi lang po yung ibig sabihin, after a week, after 2 weeks, doon po siya kumilos. Hindi po. Nakita po natin siyang kumilos day 1 pa lamang. Okay? Tingnan po natin. Tingnan po natin yung pangalawang ito po. Tingnan nyo, per district po yan. Okay?
O lamang na lamang po siya dyan, no? Except for 4th District, wherein si Sam Versosa ay nag 24%, pero lamang pa rin po siya dyan. Ibig sabihin, tambak po, no? Tambak po talaga. Okay? Tambak na tambak po talaga. So, kung ako kay Mayora Hani Lacuna, sumuko na siya, no? Mag-giveaway na siya, no? Pwede ba, no? Ano na, for the sake of unity, yung susuportahan na niya ang kanyang kapatid na si Yorme Isko Moreno at siya ay mag-concentrate na lang sa governance until June, no? June 30 of 2025. Ganun lang kasimple 'yon. Mayora Hani Lacuna. Kasi hindi natin maiaalis, no? Talagang maraming nagagalit din sa iyo dahil nga po daw sa basura, hindi po daw nangongolekta. Ngayon, sinasabi mo naman na ito ay pakana ng iyong kalaban. Lahat na lang pakana ng kalaban. Ano ba yan? Di ba? Tingnan mo naman, sa 6th District, for example, lamang si 6th District, tingnan mo, si Mayor Hani Lacuna naka 17%, pero 72% si Yorme Isko Moreno. 5th District, 21% si Sam Versosa, taas, no? Tapos 4% si Hani Lacuna. 4th District, 67%, 24% si Versosa, si Lacuna 7%. So, most single digit, First District, 4th District, 5th District, single digit lang ang numero ni Mayora Hani Lacuna. Paano yun? Anong gagawin natin, Mayora Hani Lacuna? Ayaw na sa'yo ng tao. Di ba? Stop na nga natin sharing. Ganun lang po yun. Ngayon, mag-concentrate na lang sa governance. Okay, si Sam Versosa, kung gusto niya tumuloy, di tumuloy siya. No? Kung kunwari, sumuko na si Mayora Hani Lacuna, ngayon, baka biglang yung ibang numero ni Mayora Hani Lacuna mapunta kay Sam Versosa. Pero at the end of the day, matatalo pa rin yan. No? At saka, ini-expect natin, yung ibang numero naman ni Sam Versosa ay pupunta rin naman kay Yorme Isko Moreno. Kasi nakita na natin Ba't pa tayo tatayay sa isang congressman na tutok to win? Ano ba nagawa ng tutok to win? Diba? Nagbigay ba ng jacket? Nagbigay ba ng pera? Ano ba constituents ng tutok to win? Ngayon, parang gustong magnegosyo. No? Pwede din naman, gusto ko din naman yon, nabigyan ng negosyo, oportunidad ng mga batang Maynila, pero sa tamang pamamaraan. Baka naman ito ay biglang di ba? Hindi natin alam. Baka ML to, no? Multi-marketing level ba yon? Yung power, gano'n, di ba? Parang gano'n. So, mahirap po yung gano'n. Hindi rin po tatama din yung mga gano'ng paraan, di ba? Kaya nga naman, ang hiling natin ay pag-isipan po natin mabuti at i-elect po natin si Yorme Isko Moreno. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo.